hapon po sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating 4 p.m. service. Pwede po ba natin ngitian? Kawayan po ang ating mga katabi at i-welcome po natin ang bawat isa. Ayan, ano sa mga nanonood po online, magandang gabi po. Hallelujah. Ayan, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon sa hapon na ito? Pwede ko po bang marinig ang mga palakpakan ng mga handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Come on, sige po, bago tayo magsimula, let's invite the presence of the Lord in this place. Let us acknowledge His presence. Hallelujah. Hallelujah. Come on, can we shout hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit ng may galak sa ating Diyos, pagkat siya po ay mabuti. Hallelujah. Come on, let's clap our hands like this. Come sit. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Come on, let's all declare it. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Whoa, whoa, nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans do only reflect His truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Come on, let's together, we sing it out. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. With the cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. With the cry of praise, my heart will proclaim. Go sing. You are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because, come on, you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Whoa, come on. You are good. Oh, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, tunay, Panginoon, na Ikaw ay mabuti, O God. Ikaw ay dakila sa aming buhay, Panginoon. That's why, Lord, patuloy namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa lugarang ito. Hallelujah. Come on. You moved the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons and build
let the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys. And the keys to do the same. You hold redemption. You made accusers drop their stones. You showed us mercy with your with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now it's freedom. Yes, Lord, you gave us power and the keys. Come on, people, come and sing it out. Now we proclaim, walls fall down, and strongholds break. Amen. We are healed, and the miracles, and put them out. Come on. Amen. You crushed their darkness and made full of dead and grave. Oh, King Jesus, say, and you make royals out of slaves. And now there's breakthrough. And now there's freedom in your name. You gave us power, come on. And the keys to the sin. Now we proclaim, hey, in Jesus' name, walls fall down, and strongholds break. Amen. We are healed. There are miracles that put them out. Amen. So, God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victories. God, we echo. Yes, we do, Jesus. God, we echo your victory. Now we proclaim, walls fall down, strongholds break. Come on, declare it. Amen. Hey, now we are healed, and there are miracles, and put them out. Amen. One more time we say, now we proclaim, and there are miracles, strongholds break. Amen. And we are healed, and there are miracles, put them out. Amen. God, we echo. Yes, Lord, we do. God, we echo your victory. Come on, let's echo the victory in this place. Come on, let's throw up our hands to Jesus. Come on, can we shout hallelujah? Hallelujah, thank you, Lord. Come on, sige po, lahat ng mga victorious, ibalakpak po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your name, God. Hallelujah.
And so right now, Panginoon, tulad ng aming inawit, Panginoon, we will echo your victory in this place. That, Lord, we are standing here, Panginoon, hindi parang isang talunan, Panginoon. But, Lord, nandun pinangahawakan namin na anumang sitwasyon, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga dalahin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nandun yung hope na pinangahawakan namin that, Lord, we are victorious, Panginoon, because you are our God, Panginoon. Come on, sige po, palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Come on. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Let's worship Him with victory, with hope. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Come on, sige po. Panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon sa gabing ito. That, Lord, in your name, Panginoon, as we speak your name, Jesus, Lord, andun yung victory, Panginoon. There will be restoration, oh God. There will be salvation, Panginoon. There is power, oh God. Hallelujah. Come on, people of God. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Let's call upon His name. Sige, tawagin po natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Come on, sige po. Buksan po natin ang ating mga labi. Hallelujah. 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 Come on, let's worship Him. Let's worship Him in this place. Let's exalt His name. Oh, we worship You. We call upon Your name. We call upon Your name. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Call upon His name. It's Jesus. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak Your name, mountains move, chains are loose. When I speak Your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, You have the power alone. You live the lonely one. Jesus. Jesus. Going all together, we sing Jesus. Jesus, the most wonderful name of all names. Your name alone,
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Yes, God. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoon. You're wonderful, Panginoon. You are beautiful. Your name, Panginoon, majestic, Panginoon. No one, Panginoon, no one compares to that name of yours, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Thank you for this time that, Lord, we came to worship, Panginoon, in this place, God. Salamat po sa mga anak ninyo that are here in this place and the people watching online, Panginoon. Sige, Lord, walang maiwanan ni isa sa amin, Panginoon. Matanggap namin, O Diyos, ang iyong mga salita sa hapong ito, Panginoon. Lord, sa mga aming puso, aming isipan, nang maintindihan namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, marinig namin ang iyong mga tinig, Panginoon. Salamat, O Diyos, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba, Panginoon, sa oras na ito. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Muli po isang magandang hapon sa mga nandito po sa 4 p.m. service and magandang gabi po sa mga nanonood po sa atin online. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. 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 To God be the glory. Sa hapon pong ito, tayo ay mag-uusap-usap sa salita ng Diyos. Ang ganda ng ating inawit kanina, no? Yung papuri, parangal, at yung ating in awe. We are in awe of the beauty of His name, the beauty of His power, and what He has done for all of us. So sa hapon ito, sige po, huwag itong mawala sa ating puso't isipan, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos this day. So ang pag-uusapan po natin sa hapong ito, very, I think, personal subject for all of us. Ano po, lahat tayo ay may ganitong ingredient in our lives. And si Lord gusto niyang mas lalong maging godly. Ano po, yung character na ito sa ating mga buhay. The title po, my message for the whole day is about, there is no losing in loving. There is no losing in loving. Ano po, the theme of this message is about the love of God, and the love that we should have, no, not only sa Panginoon, but to the people around us, to the people that the Lord has connected to us. No, sa mga bagay that we are going through, no, sa mga sitwasyon that we are going through sa hapong ito, in our lives today. There's no losing in loving. Ano po? As we look at it, sinasabi ng Diyos, hindi daw talo at hindi kawalan, hindi kakulangan, o hindi kawalan yung pagkakaroon ng pag-ibig, pagmamahal at pagbibigay nito. Ano po? And this afternoon, maintindihan po natin yung puso ng Diyos when it comes to this subject. Kasi baka nga po yung ating kaisipan, yung kaisipan na ng mundo. Hindi na natin na-filter na yung the way we love and the way we give love or receive love, malayo na doon sa love na gustong makita sa buhay natin galing sa Panginoon. Let me read to you a verse sa hapong ito. 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 8. Let's all read with our eyes. And sige po, ako po ay magsisimula na. No? Let me read to you these verses. Verse 1, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Katulad ng ating ginamit kanina, no? This is a cymbal. It is used to make a sound and yun na nga, maging part ng ating worship sa Panginoon. Pero sabi dito ni Paul, if I speak in tongues, and we know tongues is a gift, no, from the Holy Spirit. As we receive the Holy Spirit in our lives, no, yung regalo ng speaking of tongues ay andyan, sabi ni Paul. And he illustrated, or he gave an example, himself ginamit niya. Ang sabi niya sa kanya mga kausap, if I speak in the tongues, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Gano'n man ako pwede natin kasi tignan, no, na as we speak in tongues, parang ang tingin natin sa tao malalim. Malalim na sa Diyos. Malalim na ang relasyon sa Panginoon. Pero sabi ni Paul, kahit nandun ka sa ganung kalagayan, you have tongues in your life, no, you receive the gift of tongues, but wala kang pag-ibig, no, yung basic of love, and that love that comes from the Lord. Ang sabi dito ni Paul, para ka lang cymbal na tumutunog pero walang laman. Walang mensahe, walang message na dinedeliver. Ano po? Sabi dito in verse 2, if I have the gift of prophecy, which is also a gift from the Holy Spirit, yung gift of prophecy,
and can fathom all mysteries and all knowledge. And if I have a faith that can move mountains, kung meron mang example, sabi dito, in example niya, kung ang pananampalataya ko katulad ng pananampalataya na kayang maglipat ng bundok, kayang magpalipat ng mga bundok sa lupa. Pero sabi niya dito, karugtong, but do not have love, I am nothing. Kaya man natin gawin ang mga bagay na ito, pero kung kulang ang pag-ibig at walang pag-ibig sa mga bagay na ito, ang sabi ni Paul, ito ay kawalan. Verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardships that I may boast. Sabi niya, ikaw na ang pinaka-charitable na tao. Ibinigay mo na ang kaya mong ibigay lahat ng bagay para sa mahihirap. And you give over yourself to hardship. Pero walang pag-ibig, sabi dito, but do not have love, I gain nothing. So, pinagpatuloy ni Paul, what is love? Bakit po ba mahalaga ito as we do everything sa ating mga buhay? Because love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And in verse 8, sabi dito, love never fails. Pwede po ba nating sabihin ng sabay-sabay, love never fails. Ang pag-ibig daw na galing sa Panginoon sa Tagalog ay hindi nagwawakas, hindi napapatin, hindi napuputol, hindi indap-indap, katulad ng isang ilaw. Ang pagmamahal na galing sa Panginoon, kailanman hindi nagwawakas. So sa hapong ito, sige po, pagpatuloy nating intindihin ang salita ng Diyos. Let me ask you a question, mga kapatid. Have you ever felt like you lost when you love someone? Maybe in the past or maybe right now, na doon ka feeling, yung feeling the pain of parang nagmahal ako Diyos, pero parang hindi ko naramdaman yung pagmamahal pabalik. Binigay ko yung lahat-lahat, Panginoon, pero parang naging talo ako dun, Diyos. Parang naging kawalan ang lahat ng ito, Panginoon. Naramdaman po ba natin ito? Or maybe, you gave everything. Binigay mo ang lahat-lahat. Pwedeng sa tao, pwedeng sa isang bagay, your time, your effort, your resources, even your emotion, binigay mo dahil you love this. You love someone. And yet, in return, you were hurt. In return, you were rejected. Or in return, you were taken for granted. Naabuso ka. Sa madaling salita. Pwedeng may ganito po tayong mga kwento, kapatid. At pwedeng naririnig natin sa mga tao or even us. Ito na yung ating sinasabi when it comes to loving someone or loving in general. Ano sabi dito? Ayoko na magmahal. Naririnig natin sa tao. Baka nga tayo na itong ganito ang lengguwahe. Ayoko na magmahal. Ayoko nang ibigay yung pag-ibig o pagmamahal na ito kasi lagi na lang akong talo. Laging walang bumabalik sa akin. Laging ako ang nawawalan. Pero sa hapong ito, gustong balingin ng Diyos yung ganito nating kaisipan na parang ayaw na nating magmahal, ayaw na nating ibigay yung pag-ibig na ito. Dahil sa harapan ng Diyos, kapatid, God is reminding us, just like our title sa hapong ito, there is no losing in loving. Inulit ko po, sa harapan ng Diyos, maybe sa harapan ng tao, nandun yung parang, in man's perspective, parang andun tayo na lugi naman. O parang nawalan ako dun na. Pero hindi. In the eyes of God, as we look to the Lord, as our audience, naririnig natin yun eh, yung, Lord, you are my audience. God, yung buhay ko, you have the parang spotlight, Panginoon, lang sa buhay ko, O Diyos. Ang sinasabi natin sa Panginoon, O Diyos, ikaw ang audience of my life, Panginoon. And sabi dito, kapatid, ng Diyos, at gusto niyang sabihin po sa atin sa hapong ito, na hindi talo yung mga bagay na ginawa mo. Hindi talo yung pag-ibig na ibinigay mo, yung pagmamahal that you have given. There's no losing in loving. Because when you love, mga kapatid, you become Christ-like. When you love, you become Christ-like. Christ-like in the sense of God's character. As He loves us so much, and that's never a loss.
Alam natin yan. Tayo na nakareceive ng pagmamahal ng Diyos, alam natin hindi tayo naging talo sa mga bagay na to. At ang Diyos, alam natin na nandun tayo nagpapasalamat sa Kanya, Lord, salamat. Dahil Lord, in spite of our stubbornness, in spite of our failures and weaknesses, Panginoon, you have never given up on us, Panginoon. You still love us, Panginoon, unconditionally. Kaya ito'y natatamasa namin, Panginoon. Yung pagmamahal, yung kaginhawaan, no, in terms of the Spirit, no, pwedeng sa sitwasyon, may mga pinagdaraanan, pero you're secured in your heart that, Lord, your love is in my life, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Mamaya, mas maintindihan po natin to because this message tackles about our love, yung na-receive natin sa Panginoon, and how should we express that same love that we receive from the Lord. Kapatid, ng tunay na pag-ibig, hindi laging sinusukat kung ano ang balik sa atin. In this church, tinuturuan tayo yung principle of reciprocity. Ang church na ito hindi pumapayag na parang kayo lang or kami lang ang nabibless sa inyo. Nandun yung heart ng simbahan na, Lord, sa anumang pagkakataon, anumang pamamaraan, Panginoon, gawin mo kaming blessing sa bawat isa. Dahil we know na kailangan nyo rin ito. At sa buhay din natin, tinuturuan tayo ng Diyos na hindi lang tayo basta parang tanggap lang ng tanggap. Ang dami na nating mga natanggap, pero yung mga pwedeng tao or hindi ko alam, yung mga bagay na kung saan tayong tumanggap, nabalikan ba natin sila? Nabalikan ba natin sila ng pagpapasalamat o sa ibang kaparaanan tayo naman na naging gamit, naging kapunuan doon sa kanilang kakulangan. And that is principle of reciprocity. And just like our God, ang Diyos na meron tayo, ganito yung pag-ibig na meron siya sa atin. Hindi po siya ang Diyos na parang nagde-desire lang na purihin mo ako for nothing. Alam natin, kaya pinupuri natin si Lord dahil sa una pa lang, sobra yung kanyang pagmamahal. Sobra yung kanyang iniregalo. Sobra yung kanyang ibinigay upang tayo maging malaya sa kasalanan. At magkaroon tayo ng pag-asa na hindi tayo mapunta sa impyerno, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama siya. At in the end, yun yung nagiging dahilan upang ibigay natin yung papuri sa Panginoon. And this is our God. He is a God of reciprocity. Na sa pagpuri natin sa Diyos, nandun yung hugot na, Lord, kulang ang papuri na ito. Dahil more than, hindi pilak, hindi ginto, kundi yung dugo mo na siyang nalalaytay sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, ang naging dahilan upang ako'y maligtas, Panginoon. And that is love, kapatid, na galing sa Panginoon. So, ang tunay na pag-ibig, kapatid, again, hindi sinusukat ko na yung balik sa atin. Why? Because, as we look at it, baka nga hindi na babago, or hindi ko alam kung nabago ba, o hindi nabago yung ating kaisipan when it comes to love. Meaning, anong meaning mo po dyan, Pastor? Na, when we love, we expect to receive love. And when we love, and we don't receive love, andun tayo na, ayoko na magmahal. Hindi na kita mamahalin. Pag mahal mo ko, mahal kita. Pero pag hindi mo ako mahal, ay hindi na rin kita mamahalin. That's man's perspective of love. Ano po? Meron sa hapong ito, iibahin natin. Iniiba ng Diyos yung ating kapuso at isip pagdating sa bagay na ito. The Lord told us, He wants us to be salt and light. Gusto ng Diyos na tayo maging ilaw at asin sa mundong ito. At sa bagay na ito, sa hapong ito, isa itong paraan upang tayo maging ilaw at asin. Maging mabuting testimonya para sa iba pagdating sa bagay na ito. This term of love, o this term love na ating pinag-uusapan sa hapong ito. Again, ang tunay na pag-ibig hindi sinusukat lagi kung ano yung balik sa atin, kundi kung gaano natin na ipakita si Kristo. Kasi minsan yung ating kaisipan na parang, yun na nga, parang tingin natin ang pagmamahal dapat laging yung may balik. Although dito naman sa church, tinuturo natin ito. Kaya nga po, malakas po yung loob natin na mag-invite na. Invite mo po yung asawa ninyo, mga anak po ninyo, your parents, your family, your loved ones. Dahil dito tuturuan tayo ng Diyos na hindi pwede puro lang bigay at tanggap. Kailangan gumagana yun both ways. Nagbibigay ka ng pagmamahal o makaka-receive ka ng pagmamahal. Hindi rin naman puro receive lang ng receive. Dapat magbigay. Hindi lang naman din puro bigay ng bigay. Dapat ikaw nakaka-receive ka rin ng pagmamahal. Pero ang katotohanan, lahat ng tao hindi naman ito naintindihan. At hindi ito ang nilalakaran ng kanilang buhay. Minsan tayo pa nga na nasa church, tayo pa itong nandoon sa first in line pagdating sa bagay na ito. Minsan nakakaligtaan din natin ito.
So, in this manner, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mas malaki yung ating kaunawaan, mas malaki yung ating maging dahilan upang magpatuloy tayong umibig. Patuloy nating bigay itong pagmamahal na ito. Ano po? Sa mga tao o sa mga bagay na inilagay po sa atin ng Panginoon. Doon sa kadahilanan na, yun na nga nasabi ko, kundi kung gaano natin ngayon na ipakita si Lord through that love. So, mas pinapabro din ni Lord, no? Pinapalaki ng Diyos yung ating understanding when it comes to love. Nang sa gayon, hindi mapatid itong pag-ibig na ito. Sa lahat ng oras, lahat ng pagkakataon na ipapakita natin itong ganitong klase ng pag-ibig. So sa hapong ito mga kapatid, no, babalik po ako sa title, you never lose when you choose love. You never lose. Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang turo ng Diyos. Ito ang kanyang pangako na kailanman hindi kawalan kapag pag-ibig ang ating pinili. Pag-ibig na galing sa Diyos, mga kapatid, not the love of this world, not the adulterous love, not yung parang love of the material things and all, no, yung parang, or lustful love, hindi yan galing sa Diyos. But yung love na galing sa Panginoon, mga kapatid, hindi talo yan ibigay. No? So sa hapong ito, maintindihan natin at tutulungan tayo ng Diyos na makaalpas doon sa kalagayan na we love the lovable but we don't love the unlovable. So sa hapong ito, I have 4 points to share with you, mga kapatid. Ano po? But before that, no, let me explain first yung title natin. Why hindi talo ang piliing umibig? Because love is never wasted when done in faith. Kaya nilalagay natin si Lord sa usapang ito. Kasi kung wala si Lord sa usapang ito, magiging kawalan ng lahat ng bagay. Katulad ng verse na binasa natin kanina, kung wala ang pag-ibig ng Diyos, gaano ka man kagaling, kaganda ang boses, gaano man kagaling ka magsalita, mag-preach ng salita ng Diyos, pero wala kang pag-ibig sa puso, kawalan din ang bagay na ito. Just like love. Ano po, na kung nandun yung love na galing sa Panginoon, huwag ka mag-alala. Love always prevails in the eyes of God. Hindi man appreciated ng mundo, pero sa mata ng Diyos, sabi dito sa ating binasa, it always prevails sa mata ng Diyos. Nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Diyos, no, nabibigyan ng karangalan ng Diyos sa ating mga buhay if love that comes from the Lord ang nakikita in our lives today. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. First point, mga kapatid, number 1, love reflects God's nature. Love reflects God's nature. Hindi lang tayo ang parang, hindi magmamahal ako kasi gusto kong makilala na ako si Micah Brown na mapagmahal. Hindi po. Ano po? Love, gusto natin itong makita sa buhay natin because we want to glorify the God that yung love na meron tayo ay sa Kanya nang galing. No? Love reflects God's nature. And as we all know, we are all sinners, kapatid. Sabi ng Bible, we fall short sa glory ng Diyos. Walang ni isa ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. That's why we are all sinners and we are not destined for heaven. But John 3:16 said, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang kanyang pag-ibig para sa atin. Hindi siya nagdalawang isip. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo, upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, palakpakan natin si Lord. Kita natin ang love ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. And because of that love for us, hindi siya nagdalawang isip. He gave His one and only Son for all of us. He gave Jesus for us to be saved. That's the kind of love na parang, anong klaseng pag-ibig ito? Pag-ibig to ng Diyos para sa ating kapatid. And as we receive that love, dapat ito yung makita sa buhay natin. Na Lord, hindi ako karapat-dapat. But Lord, salamat. Dahil hindi ka nagdalawang isip na Lord, pumunta sa krus ng Kalbaryo, ibigay yung buhay upang ako'y maligtas. That's love, Panginoon. That's love na kaiba-iba. That's love that is never compared sa anumang relasyon sa mundong ito, Panginoon. That love comes from you, Panginoon. And this same love, ito yung gusto makita sa atin ng Diyos, mga kapatid. Because when we express this kind of love, mga kapatid, pinapakita nito ang Panginoon sa ating buhay. 1 John 4:8,
Sabi po dito, whoever does not love does not know God, because God is love. Pwede ba sabihin natin ng sabay-sabay, God is love. Ang Diyos daw ang simbolo ng pag-ibig. Di siya simbolo, siya ang pag-ibig, ang Diyos. And sinabi ko nga kanina, yung pagmamahal na meron tayo ay dapat nakaangkla doon sa pagmamahal na na-receive natin sa Lord. That is unconditional. Ang dami nating ginawang mga kasalanan, and yet the Lord has gave His life for all of us, mga kapatid. And in the same way, when you love, hayaan po natin na gamitin natin itong ganitong klase ng pagmamahal. Why? Because ang sabi ng verse na yun, yung unang stanza ng verse, whoever does not love does not know God. Mabigat. Yes, mabigat. Why? Because ipinapakita ng verse na ito na dapat naintindihan mo ng pag-ibig. Naintindihan mo ang pag-ibig. Why? Because kung naintindihan mo ang pag-ibig, naintindihan mo ang Diyos. Naintindihan mo ang Diyos kung gaano yung laki ng iyong kasalanan, and yet minahal ka niya. And right now, pwedeng sa buhay natin, we love the Lord but we don't love the people of God. Yun lang ang problema. Kaya nasabi itong verse na ito. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang mga taong binigay sa iyo ng Diyos. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, tapos hindi mo mahal ang magulang mo. Mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal ang anak po ninyo. O ang pamilya na binigay sa inyo ng Diyos. O ang trabaho na nilagay kayo ng Diyos. O ang ministry, simbahan na binigay sa inyo ng Diyos. So, nire-remind tayo ng verse na ito na kung hindi natin naintindihan talaga yung tunay na pag-ibig, baka nga hindi pa rin natin naintindihan si Lord. Because it was stated sa verse, God is love. If you know God, you know love. Because God is love. Sige, palakpakan natin si Lord. So when you love, mga kapatid, sa hapong ito, dun yung una nating hugot. Hindi tayo nagmamahal dahil pakiramdam natin gusto nating magmahal. Hindi tayo nagmamahal kasi yung recipient ng pagmamahal na bibigyan natin, siya ay karapat-dapat. Sa maraming pagkakataon, tama. Yung mga unlovable talagang inilalagay sa atin ng Diyos. Why? Because that way, we can show na yung pagmamahal na meron tayo, galing lang ba talaga sa atin yan o galing yan sa Diyos? Because when you love, ang sabi dito, you reveal who God is. Sa totoo lang, ang daling magmahal sa mga taong lovable. Ang daling magmahal sa mga taong mababait. Ang daling magmahal sa mga taong nakakasundo natin. Ang daling mahalin ng mga sitwasyon na magagaan, maaayos, at yun na nga, parang ang sarap pang dalhin dahil, yun na nga, magaan eh. You love them. You love them. You love those things. But, paano naman dun sa mga tao, o karamihan ng tao sa buhay natin that is unlovable? Dito natin makikita kung anong klase ng pag-ibig yung namumutawi sa buhay natin. And I pray tonight, at sa mga susunod na araw, hayaan po natin that when we love, si Lord ang ma-reveal sa atin. Kasi yung kind na pagmamahal ni Lord, hindi selective. Hindi minahal ni Lord yung mga nagmamahal lang sa Kanya. Even to the one that mocks Him. Even to the one that denied Him. Ipinakita ng Diyos yung Kanyang pagmamahal para sa lahat. Sige, palakpakan po natin si Lord. So, kaya kahit minsan, hindi natin nakukuha yung gusto natin in terms of love, mga kapatid. Yung balik ng pag-ibig galing sa tao. Balik ng pagmamahal galing sa tao. Maybe to your parents. Hindi ko alam, yung appreciation na galing sa boss po natin. Hindi ko alam, marami namang yung love pwedeng nakarap yan sa kabutihan, di ba? O yung love nakarap yan doon sa concern, no? In all. Pero yun na nga, minsan hindi natin nakikita yung balik nung pagmamahal na yan. Pero huwag ka mag-alala, panalo ka pa rin sa harapan ng Diyos. Pwede ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, panalo ka pa rin kay Lord? Why? Because as the Lord saw that goodness, saw that love na nakita sa iyo, you are reflecting God in your life. You are reflecting His quality in your life. You are reflecting His character in our lives. So sa hapong ito, dun pa lang, parang yun yung hugot natin, oo nga, Lord, nakikita mo ako sa lahat ng aking ginagawa. Pwede yung tao, hindi na-appreciate yung love na parang gusto kong ibigay. Pero Lord, I know you're seeing this. At alam ko, Lord, meron tong bigat sa iyo, Panginoon. So sa hapong ito, gusto ba natin makita si Lord na gumalaw sa ating buhay? And I know all of us,
We have our prayers, meron tayong mga gustong marating, meron tayong mga gustong puntahan na ipinapanalangin natin sa Diyos. At maybe to some of it, parang imposible. Some of it, parang ang layo, parang out of reach, Panginoon. That's why we put our faith in our God. Pero yun na nga yung tanong, gusto ba natin ito makita sa buhay natin? The Lord is telling us sa hapong ito, anak, how about wag mong pigilang magmahal? Wag mong pigilan yung pagmamahal na galing sa akin. Kasi nga, sometimes, baka yun naghihinder sa atin. Yung pride natin, for example, naghihinder sa atin para magmahal. Yung galit natin naghihinder sa atin para magmahal at puntahan ang dapat nating puntahan. So sa hapong ito, kung gusto natin makakita ng himala sa Diyos, kung gusto natin makakita ng extraordinary, supernatural sa harapan ng Diyos, wag nating pigilan ng pagmamahal na galing sa Kanya. Wag nating pigilan si Lord sa buhay natin. Again, yung love na meron tayo, wag natin angkinin yan. Yung love na meron tayo, na-receive natin yan dahil may Diyos na nagmahal sa atin. At hayaan po natin na yung love na yun na na-receive natin, na i-express natin yan sa mga taong mahal din ng Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Huwag ka mag-alala, dahil habang nagmamahal ka at nakikita yan sa iyo ng Panginoon, lalo kanyang nagiging katulad. Yung Christ-likeness. Nakikita sa ating buhay. Number 2, love redefines winning and losing. Ang pagmamahal daw na galing sa Panginoon ay iniba na nito yung the way we look at winning and losing. In man's perspective, mga kapatid, when someone loves, he is entitled na or she is entitled na mahalin mo ako kasi minahal kita. At they can gain na panalo sila kung yung minahal nila, minahal din sila. At talo sila in the sense na yung minahal nila, hindi sila minahal. That's human perspective of love. But God's perspective of love is different. And He redefines it dito sa ating binabasa at pinag-aaralan. Ang sabi ng Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ito ang puso ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, ang buhay natin parang telenovela na napapanood natin sa TV. May mga pagkakataon na inilupusta tayo, miniliit tayo, inabuso tayo, and baka may stanza sa buhay natin na sinasabi natin, yumaman lang talaga ako. Makapunta lang ako doon sa mataas na estado, babalikan kita. Mga ganun tayong stanza. Hindi lang natin ito napapanood sa TV o napapakinggan sa radyo. Maybe this is our story also. Nandun tayo, nandun yung revenge in our hearts. Andun yung puot sa puso natin na talagang pag napuntahan ko, dapat kong puntahan, babalikan ko kayong lahat, wala akong ititira sa inyo. Maybe this is our heart. But today, the Lord wants that to be changed. This is the perspective ng mga tao na nasa labas. But again, we are not called to be like them. We are called to be disciples of God. We are called to be salt and light sa mundong ito. And as we look to Christ, we know kung anong naging puso niya para sa atin. Hindi siya nagdamot, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nanumbat and all. Bagkus, patuloy niya tayong pinapatawad at iniibig sa bawat araw. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, kapag pinili mong magmahal kahit walang bumabalik, sinabi ko dyan minsan, dahil I pray, lalo na sa atin ng mga nandirito or even watching online, mabago na yung ating kaisipan. Nasabi ko nga, wag na tayong parang magdamot ng pagmamahal, ibigay na natin ito. Pero again, ang buhay, as we go out, makaka-experience na talaga tayo ng ganitong klase ng eksena in our lives. But then again, kapag pinili mong magmahal, kahit walang bumabalik, ang akala ng tao, talo ka. Maybe your parents, maybe your siblings, people will tell you, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Ano ba yan? Ano ka ba? Eng-eng ka ba? Or ano ba? Hindi ba yan? Okay pa ba yan? Yung ginagawa mo? But, you know, yung perspective, hindi sa tao ka tumitingin, kundi sa perspective ng Diyos. And we know, in the eyes of heaven and in the eyes of God especially, hindi ka talo kapag yan ang iyong ginagawa, kundi panalo ka sa kanyang harapan. Panalo ka in terms of testimonya, panalo ka in terms of yung heart at yung attitude na nais ng Diyos na makita niya sa kanyang mga anak. Sige, palakpakan po natin si Lord.
Pwedeng mahirap, nagtatanong tayo sa Lord, Lord, paano? Alam mo Diyos, yung kanyang ginawa o mga nangyari, Panginoon, paano, Panginoon? Maybe tonight, no? May mga tao na hindi natin mapatawad, may galit tayo sa puso, meron tayong mga hininakit, meron tayong mga parang yung sakit sa damdamin towards them. Pero this message is telling us, kapag pinatawad natin sila, panalo ka, kapatid. Kapag nagbigay ka kahit walang bumalik, for example, maybe, right now, nandiyan ka sa ganung kalagayan, panalo ka sa harapan ng Diyos. Kapag minahal mo ang mahirap mahalin, and this is the truth, we are talking about here, loving the unlovable. Kasi kung loving the lovable naman din, wag na natin ito pag-usapan dahil kahit wala ang Diyos, tingin ko kaya natin yung gawin. Pero God is here to tell us na there will be unlovable people na ating makakaharap. But then again, mahalin natin ang mga taong ito, sa harapan ng Diyos, panalo ka sa kanyang harapan. Sige, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Number 3, tinatawag ko po si Peter. Love rewards in God's timing. Ganda, no? Si Lord, siya ang Diyos that we can never outgive. As we sow love sa Panginoon, as we sow love to His people, ang ganda ng pangako ng Diyos dahil hindi niya ito nakakaligtaan. Nakikita niya ang bawat galaw natin. Bawat pagmamahal na ating binibigay. Sa karapat-dapat man o sa hindi karapat-dapat. Pero si Lord, merong reward in His timing sa lahat ng ito. He's the God of reward. At ayahan po natin sa hapong ito, tingnan natin si Lord na ang Diyos na ito, hindi siya madamot. That as we give that kind of love and as the Lord sees us, merong fruit na nakaantabay para sa atin. Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi ng salita ng Diyos, let us not get tired of doing what is good. Huwag daw po tayong mapagod na gawin ng tama sa harapan ng Diyos. And this time, we're talking about love. And we know love comes from God. And God wants us to love. So let us not get tired of doing what is right in God's eyes. So in terms of love, let us not get tired of loving. Loving the unlovable. Maybe that's your spouse sometimes. Children, parents, loved ones. No? Pwedeng trabaho, pwedeng ang church, pwedeng ministry, hindi ko alam. Ano po? Even baka nga this nation and this, hindi ko alam. The government, I don't know. But then again, si Lord tinuturuan tayo ng klase ng pag-ibig na galing sa Kanya. Why? For at the proper time, says the Lord, for at the proper time, He promised, we will reap a harvest. Nandun yung pangako ng Diyos na hindi sa kawalan ang pagbibigay mo ng pagmamahal. Why? Dahil aani ka sa lahat ng ito. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord is saying to us, do not give up. If we do not give up. Maybe you're on the edge tonight. The Lord is saying to you, do not give up. Do not get tired of doing what is good. Do not get tired of loving the unlovable because you will reap that harvest in the end. May harvest. May aanihin tayo dyan, kapatid. Kaya huwag tayong mapagod na magmahal. Hindi mo kailangan makita agad ang bunga sa pag-ibig na yan. Dahil may mga seasons talaga in our lives wherein tingin natin parang walang epekto yung kabaitan ng iyong ginagawa. Meron talaga. Parang walang epekto yung encouragement mo para sa iba. Walang epekto yung pagiging generous mo para sa iba. Parang hindi nila nararamdaman yung binibigay mo na pagmamahal. There will be seasons like that. That's part of our story. That's part of our lives, mga kapatid. Pero huwag ka mag-alala. As the Lord sees you, na andun tayong faithful, even in those times, kapatid. Faithful to loving, faithful to giving, faithful to encourage, faithful to continue loving. Kapatid, sa tamang panahon, ang pangako ng Diyos, ibabalik niya ang lahat. Sige, palakpakan natin si Lord. Ibabalik niya, hindi kalahati, hindi kakarampot, hindi yung tithes na 10%. Ang sabi ng Diyos, ibabalik niya ang lahat. And maybe, pwede ko nga sabihin, hindi lang lahat, more than pa sa lahat ng yung binigay. Because this is our God. We can never outgive Him. Hindi si Lord magpapatalod sa kung ano yung tinanim mo.
Kasi baka yun yung maging udyok para tayong magmayabang sa Diyos. Na sinasabi natin sa Lord, nagbigay ako ng 4, Diyos. Nag-ani ako ng 4. Deserve ko naman, nagbigay akong 4 But this is not our God. It's the God of more than enough. So, anong mensahe? Huwag tayong mapagod na ibigay ito. Sa tao, sa Diyos, sa mga bagay sa buhay natin, huwag tayong mapagod na ibigay ang pagmamahal na galing sa Kanya. Sige, palakpakan natin si Lord. Si Lord naman ang source niyan Yung sinabi ko kanina, huwag mong ariin yung pagmamahal na yan. Huwag mong i-own yan na parang ikaw yan. Hindi tayo yan, kapatid. Kasi kung tayo yan, mauubusan at mauubusan ka talaga. Pero as you say in your life that the love that you have comes from the Lord, just like the cup that overflows, ang Diyos kapag nagmahal, siksik, liglig, at umaapaw, kapatid. Palakpakan natin si Lord. So, just like a farmer, kapatid, isang magsasaka, na kapag nagtanim siya ng binhi, hindi naman agad-agad yan tutubo. Kailangan niya magbungkal, kailangan niyang lagyan ng pataba, kailangan niyang alagaan, diligan, putulan ng mga sirang sanga, tanggalan ng mga peste sa paligid upang yung butong iyon ay tumubo. Ganon din sa pag-ibig. When we love, hindi instant sa maraming pagkakataon ang balik. Minsan tahimik, minsan parang walang imik, minsan parang ang tagal-tagal na, pero sa mata ng Diyos, it is never wasted. Hindi kawalan yan sa harapan ng Diyos. God never forgets. Ito ating tandaan. Sa lahat ng ating ginawa, sa lahat ng ating itinanim, ang Diyos na meron tayo, kailanman hindi siya nakakalimot. Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. God is not unjust. I remember yesterday, in our prayer, si Attorney Ray, he exhorted yung parable of the persistent widow. And that story, some of us know, yung widow ay pumunta sa isang judge. Sabi ng Bible, itong judge na ito, walang takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Meaning, ano lang siya, for himself only. And this judge, ito ay nilapitan itong widow na nanghihingi ng hustisya. Day in, day out, ang widow na ito naging persistent. Hindi siya napagod. Hindi na siya napagod na lumapit dito sa judge. And then one day, kapatid, itong judge na ito nakulitan. No, yung term in the Bible, nakulitan itong judge. Dumating sa point na sabi ng judge, sige, yung katarungan na yan na yung hinihingi, sige, mapangyari na yan sa buhay mo. And this judge, sinabi ng Bible, he is not godly and he doesn't care for the people. And yet, doon sa persistent widow, nakuha niyang hustisya. Kung yung babaeng iyon, mga kapatid, nakuha niya ang fruit ng kanyang ginawa, because hindi siya napagod na gawin nito, how much more kung ang Diyos na ito sa buhay natin. He's a just God, He's a loving God, He's a caring God for all of us. As we seek Him, as we look for Him in our lives, and as we continue to love, the Lord sees us. Tama yung verse. For at the proper time, you will reap your harvest. Huwag kang mag-alala. Palakpakan natin si Lord. Maraming mga tao dito, kapatid, nagsimula sila ng sila lamang sa church. And yet, hindi sila nagpatinag. Hindi sila napagod. Patuloy sila sa Panginoon. Patuloy sila naglingkod. Kalakip nun yung pagmamahal na galing sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Many of them right now, hindi na sila nantiling nag-iisa. Kasama na nilang kanilang magulang, asawang babae, asawang lalaki, kanilang mga anak, na hindi lang nag-a-attend ng church, kundi naglilingkod na rin sa Panginoon. So yun ang katotohanan, kapatid. Not only love, but generally. Do not get tired of doing what is good. Because at the proper time, nakikita ka ng Diyos. Kailanman, hindi pipikit ng mata si Lord sa'yo. At sa lahat ng bagay na yan, kita man ng tao, hindi man kita ng tao, kita yan ng Diyos. At sa Diyos, huwag kang mag-alala, lahat ng yan, merong resulta in the end. Sige, palakpakan natin si Lord. Let me continue the verse. God is not unjust. He will not forget your work.
Minsan tayo na nakakalimot pero si Lord hindi niya ito nakakalimutan. And the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ganda ng sinabi ng verse na ito. Just like what I told you earlier, mahal kita Lord pero hindi ko siya mamahalin Diyos. Hindi siya kamahal-mahal Lord, pero mahal kita Diyos. Pero ang sabi ng verse na ito, shown your love or the love that you have shown Him as you have helped His people. As you extend love to these people, even to the unlovable, you are showing your love also to the Lord. So sa hapong ito, mabago yung isip natin. Akala natin cute lang sa Diyos. Lord, mahal kita, pero hate ko siya. Hindi rin, kapatid. Gusto natin makakita ng tunay na pagbabago, tunay na kwento na magbibigay ng kapurihan sa Diyos. At sabi nga kanina, gusto ba natin makakita ng mga answered prayer? Gayahin natin yung pagmamahal na na-receive natin sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Kapatid, hindi talo magmahal, kagaya ng ating title sa hapong ito. Kung nagmahal ka ngayon at parang wala kang nakikita, huwag kang mapagod. Pwede ba pakisabi sa katabi po ninyo, huwag kang mapagod. Why? Just like a seed, your love is also a seed. You planted it, binungkal mo yung lupa, tinanggalan mo ng peste at mga damo-damo sa paligid, nagpagal ka dyan, hindi madali, umaga hanggang gabi, dinidiligan mo yan, pero huwag kang mag-alala. God will make it grow. God will make it grow. That seed of love that you are sowing to people, God will make it grow. Last point, before I end, love remains when everything fails. Ang pagmamahal daw ng Diyos ay natitira or it remains when everything fails. Sa relasyon, ano po? Kung ang relasyon ng tao, pwedeng asawa, babae sa lalaki, ay andun yung pagmamahal na galing sa Diyos, umulan, umaraw, meron at wala. Sa tagumpay at sa testing ng buhay, nandun yung pagmamahal. Pero kung hindi doon nakaangkla mga bagay-bagay, pwedeng sa wealth, pwedeng sa possessions, pwedeng sa connection, pwedeng sa power, kung mawala ang lahat ng ito, mga kapatid, baka mawala na din ang pagmamahal. Hindi na maging buo ang relasyon in the end. That's why the Bible told us, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Pagmamahal. Not hope. Hindi rin faith. Sabi ko nga kanina, yung verse ni Paul, nagsispeak na ako in tongues, pero kung wala akong pagmamahal, kawalan lang din ang lahat ng ito. Why? Because I understand. If you have love from God sa buhay mo, madali sa'yo mag-worship. If you have the love of God in your life, madali sa'yo maglingkod sa Diyos. If you have the love of God in your life, andun kang madali sa'yong humindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito. If you have the love of the Lord in your life, hindi ka magdadalawang isip na magpagamit sa Diyos. If you have the love of God in your life, hindi ka magdadalawang isip na magbigay para sa Kanya. That love, kapatid, mawala man ang lahat, pero si Lord, He wants that love to be remain sa ating buhay. Kapag minahal natin o isang tao, for example, ano po, they may forget the words, but they will never forget how you made them feel love. So sa hapong ito, if you want to leave a legacy, paano ba ito? No? Matatapos tayo sa mundong ito. Di ko alam, may kanya-kanya lang tayong timeline in this world. Gusto ba nating matapos na pag kinuwento tayo sa mga tao dun sa ating lamay, or for me na lang siguro, ako na lang example sa lamay ko, gusto ko bang ikwento ako ng tao na yun, si Micah, wala yan. Puro lang yan salita, wala yung pagmamahal. Or, gusto natin ang maging legacy natin, yan si Micah, punong-puno yan ng pagmamahal na galing sa Diyos. At naramdaman ko dyan, first hand, yung pag-ibig na galing sa Diyos. No? Ganito yung mga kwento na sana, ito yung ating
ini-aim sa buhay natin. More than riches of this world. Yung makitang magkaroon tayo ng magandang testimonya sa kanyang harapan. Naalala ko si Pastor, no? Nakita ko si Pastor. When he made yung, hindi naman, no? Siyempre si Lord talaga, pero yung nakapag-attract sa kanya para pumunta sa church at tanggapin si Lord, hindi naman yung parang kinatok sa bahay at hindi ko sinasabing wag natin gawin yun. Maganda yun. The Lord wants us to share the gospel, to preach the gospel. Pero talagang may mga times that more than what we say, ang titingnan ng tao yung attitude natin. How we love. No, yung kabutihan na meron sa puso natin, kalakip ng pag-ibig na yan. And si Pastor, hindi naman siya na born again na dala sa church through ganun. Ano? Nakita lang niya yung kabaitan ng kanyang kaibigan, yung ninong ko po, no? Na in the end, yun yung naging dahilan para punta nga ako dyan sa church mo. Saan ka ba pumupunta? O ano ba yung pinupuntahan mo? Sama mo nga ako dyan. Dahil nakakita siya ng kaiba-iba. Yung kabaitan na parang wala sa mundong ito. Kabaitan na nakalakip yung pagmamahal na galing sa Diyos. So again, ano po? The Lord wants us to love yung love na galing sa Panginoon. Live that kind of love that comes from the Lord. And as, yun na nga sabi ko kanina, yung legacy na dapat nating iwan, dapat sana nandun yung pagmamahal. Na kapag kinuwento tayo sa iba, itong taong ito yung tao na punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na galing sa Panginoon. So as I end, kapatid, there's no losing in loving. Tinatawag ko pong worship team. Hindi talo ang ibigay ng pag-ibig. Hindi talo ang bigay yung pagmamahal na ito na galing sa Panginoon. Why? Because you show God to others. Pinapakita mo ang Diyos sa pag-ibig na yan. At ipinapakita mo din sa enemy na hindi ikaw ang nagkokontrol ng buhay ko. Meron akong Diyos na in the end, siya ang source ko ng love sa lahat ng ito. So today, church, let God heal our hearts. Let God renew your love and remind you that your loving is not in vain. Ulit-ulitin ko, kapatid. Huwag tayong mapagod na ibigay ang pag-ibig na yan na galing sa Diyos. Dahil hindi talo ang gawin yan, kapatid. Our God, He shall supply all we need. That kind of love, He shall supply it dahil siya naman talaga ang author and creator of that kind of love in our lives. So today, continue to love. Pwede mapakisabi sa katabi mo natin, continue to love. Si Jesus, He's a perfect example na siyang patunay na kailanman hindi talo ang pagmamahal. Hindi talo kapag ibinigay yung pagmamahal. We are, kapatid, recipient tayo ng pagmamahal na yan na galing sa Panginoon. And we can attest to that, na Lord, salamat, hindi naging talo sa amin yung ginawa mo na yan, Panginoon. Minahal mo kami, O Diyos. Hindi ka nagdalawang isip, Panginoon. At Lord, natatamasa namin yung buhay na walang hanggan, Panginoon. Hawak namin yan. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Tawag ko po si Pastor. Yung tumayo. Sige po, tuloy-tuloy na tayo sa prayer. But gusto ko lang dagdagan ng konti, ano. Meron kaming pusa. Naisip ko lang. We have our, may alaga kaming pusa. Hindi ako mahilig sa pusa. Wala ako. But yung mga kasama ko, noong mga panahon na yon, in fact, yung pusa ay andun pa rin naman sa bahay. Hindi ako mahilig, but yung dalawa kong anak, even pastora, andun sila mahal nila yung pusa. Nakikita ko masyado nilang, yung kinakausap, gano'n. Dumating kaming nung pusa, kami na lang dalawa sa bahay. No? Kinausap yung pusa, sabi ko, literal po, sabi ko, mahal na mahal ka ng mga tao dito. Sabi ko, mahal na mahal ka nung mga taong mahal ko din. Sabi ko gano'n. Nalala ko lang, literal talaga. So, sabi ko sa kanya, wala akong magagawa. Sabi ko sa kanya, dahil sa mahal ka nung mga mahal ko, mamahalin na rin kita. Promise, yun po yun. At, ang totoo yung pusa,
natutulog, hindi pwedeng walang gabing hindi matulog sa braso ko, yung pusa. So, minsan kinutulak ko na eh. Sobra naman pagmamahal to. Sabi ko, hindi na ito makakatulog yung pusa. Hindi makatulog, kundi nandun sa braso ko, nakachisiksik. Ito yung secret na isip ko na kung minsan, hindi ka sanay magmahal. But, pwede ko siyang gamitin as illustration, metaphor, na, di ba, sabi mo, mahal mo si Lord. Di ba pwede natin itong i-apply na mahal mo si Lord eh. Mahal natin si Lord eh. No, pwede ito yung pwedeng susi. No? Minsan, hirap magmahal sa tao eh. No? Wala tayong damdamin eh. But, pwede natin kunin yung principle na mahal mo si Lord eh. At kung sino yung mahal ni Lord, dapat andun ka na din. No? Sa totoo lang, pwede mong sabihin, hindi kita mahal eh. Kaso lang, mahal ka ni Lord eh. No? So, wala akong magagawa. Mahal ko si Lord eh. At kung sino yung mahal ni Lord, mamahalin na rin kita. Madali na lang siya. No? Hindi ka na mahihirapan kasi yung pagmamahal mo, galing kay Lord. Yung pagmamahal mo, ang dahilan si Lord. In fact, merong isang verse, itong conversation sa Bible, si Peter, in John chapter 15, or John chapter 21, pwede kong simulan sa verse 15, tapos nakakunti lang to. May oras pa tayo eh. Ang sabi dito, in John chapter 21, verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So ako pwede kong tignan na ang itinuturo ni Lord yung saya nung kanilang kainan. No? Na sabi ni Jesus, mahal mo ba ako more than this food? Ano sagot ni Peter? Yes, Lord. He said, you know that I love you. No? So, doon naman, no? Pero si Lord, nakukulangan eh. No? Kasi nga, pwedeng love mo ako, pero teka muna, hindi lang naman kasi ako to. Sabi niya dito, again, Jesus said, inulit, no? Sabi dito, Simon, son of John, do you love me? And he answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take off my sheep. Teka muna. Take off my sheep. Mahalin mo itong mga tupa ko. Na? Mahalin mo itong mahal ko. Eto yun, mahalin mo itong mahal ko. Take, sabi niya, care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Grabe na, napakalaga nito. Atong topic na ito. Ang Bible, talagang andun siya. Kapag inulit-ulit yung salita, ang Diyos ay humihingi ng attention doon sa bumabasa nito. Hindi lang to pangalawang beses, pangatlong beses ginamit. At eto nga si Peter, nainis, sabi dito. Peter was hurt because Jesus asked him third time, do you love me? He said, Lord, you know that all things, you know that I love you. Kulang kasi yun eh. No? Then sabi dito, Jesus said, feed my sheep. Ando na naman siya sa kinokonek niya kung, teka muna, no? Mahal mo ako, mahalin mo to. No? Si Lord ay wala naman, mahal niya ang lahat. So, eto tayo, pwede natin tong kunin at gawin natin tong dahilan. No? That sometimes, pwede naman, nadinig natin. But ang hirap gawin. But I think kapag nakita natin at nagamit natin tong metaphor na to, no? Kaya mo to mamahalin dahil
mahal mo yung mahal nito. Parang yung pusa ko, talagang kausap ko. Sabi ko nga sa pusa hindi ako mahilig sa pusa Pero mahal na mahal ka nung mahal ko Sabi ko sa pusa, sabi ko wala akong magagawa. Sige, mamahalin na rin kita. Ang ganda, no? Friends, sige, hindi ko alam, no? Pag-uwi natin sa bahay, o hindi ko alam sino yung mga tao that parang hirap mahalin. Hindi natin kayang gawin sa sarili nating kaisipan. But ganda nitong nitong metaphor at even yung illustration ko. No? Pwede natin sabihin, Lord, I love you. Pero sabi ni Lord, teka muna, Peter, hindi mo alam ang gusto kong sabihin. No? Okay yan, love mo ako. Pero ang tanong, love mo ba yung love ko? No? Friends, gawin natin to. So that in turn, makakita tayo ng mga tao dyan that we know that the Lord loved them also. So, we must love them also. Sige, palapakan mo sa Lord. No? So, meron na tayong dahilan. No? Hindi na mahirap sa atin para mahalin sila kasi connect tayo sa Lord. At yung connection natin ka Lord, idinaan natin yung love natin so that in the end, wala tayong dahilan para sabihin na hindi kita kayang mahalin. Kasi pwedeng mapupunta yun sa principle na, teka, paano ko mapapatunayan yung pagmamahal ko sa Lord kung hindi kita mamahalin? No, ganda, no? Hindi na, tuloy na tayo sa ganitong klase ng buhay. No, sayang naman to na kilala na natin ang Diyos. So, ayusin na natin ang lahat ng mga bagay. No, at salamat sa Panginoon dahil si Lord ay meron talaga siyang paraan, no, para ma-enlighten tayo at meron talaga siyang paraan para magawa natin itong mga bagay-bagay na to. No? Wala ito ang mundo. At salamat sa Diyos sa kanyang wisdom. Ito, 3 beses niyang tinanong si Peter. Wala naman pagdududa. Mahal ni Peter ang Panginoon. Pero hindi kasi ito lang yung sinasabi at gusto makita ng Diyos na ako lang, kaya mong mahalin. Paano yung mahal ko? No? So that in the end, doon natin mapatunayan that genuine yung ating pagmamahal. No? Sige na. Sabi ko nga kanina, para saan pa ba itong ganitong mga preaching and teaching, no? So that in the end, apply natin sa buhay. So pag-uwi natin ng bahay, hindi ko alam, may mga tao dyan, no? That they are not, parang, no way. Pero hindi na kasi ito yung parang damdamin. At this is not about you. This is about our God. Na sinasabi natin, I love you, Lord. Ang ganda, no? Na, pwede mo bang palapakan si Lord sa gabing ito? At pagkatapos, yung palakpak sana ay hindi lang siya manatiling palakpak, kundi andun yung pagsang-ayon na pwede na may mga tao na pinaalala sa atin ng Diyos ngayong gabi. That those people that hindi naman talaga karapat dapat mahalin. At totoo naman talaga, meron tayong dahilan para wag mahalin. Pero hindi na kasi to, this is not about us. No? This is about our God na alam natin mahal ng Diyos itong mga to. At yun na nga no? Hindi mo alam, no, sa pamamagitan nitong sermon na to at sa pamamagitan ng pagtugon mo ay etong mga taong ito ay makakakilala din sa Panginoon pagkatapos. Ganda. Sige, mahal ng Diyos sa mga yan. No, gusto ng Diyos sila man ay maligtas. No? At lastly, nung makilala natin si Lord, we are not qualified for that love. Teka muna. No? Pag binalikan mo, pag ako, pwede kung ako si Lord, pwede kitang balikan o pwede akong balikan ni Lord. Bakit? Ikaw, kwalipikado ka ba para mahalin kita? Kung yun ang sukatan mo? No? Hindi pwedeng gamitin yan. Kasi nung minahal tayo ng Lord, we are not qualified for that love. Pero minahal ka ng Diyos. Hallelujah. No? Ganda, no? So, meron tayong pattern, no, na hindi pwede yung reason natin na, Lord, teka muna, Lord. Parang imposible yan. Hindi pwede yan. No. Ginawa yan ng Diyos sa'yo. No, meron kang ebidensya na makita mo na, anak, ginawa ko yan sa'yo. Pwede yan. Oh, God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Oh, God, thank you. Sige, can we raise our hands? Pwede ba taas mo yung kamay mo? Lord, Father, thank you. Thank you for your word, Lord.
Salamat sa mga salita mo, Diyos. Lord, na nagpapalambot ng aming mga puso. Pwedeng may mga anak dito na nandun yung tigas na ng puso namin, Lord, na parang hindi na namin kayang magmahal, Panginoon, doon sa mga tao na parang hindi ko alam, may mga nagawa ba sa amin to, Lord, hindi ko alam, Lord, but God, sige Lord, bigyan mo kami muli ng pagkakataon na itong mga puso namin, Diyos, ay bumalik uli sa pagmamahal, Panginoon. O God, narinig namin kanina that you are our God. Lord, that ang character mo, Lord, that in fact, ikaw talaga to, ikaw ang Diyos, Lord, that na punong-puno ng pagmamahal. Lord, God is love, sabi ng Bible, God is love. Lord, nakadikit yung salitang ito sa pangalan mo, Panginoon. Lord, bakit pa hindi namin ito magawa, Diyos? Sobrang ginawa mo sa amin. Lord, Lord. At totoo naman that we are not qualified for that love. Lord, at bakit ba hindi namin to ma-extend at magawa, Panginoon? At ito naman sinasabi mo, pwede na itong si Peter, Lord, but this time, pwedeng ito yung tanong mo sa amin, Lord. Na yung tanong mo na, do you love me? Pwede yung sagot namin sa iyo, yes, Lord, but ano ang nakita natin dito, sabi ng Diyos? Love my, take care of my sheep. Feed my sheep. No? Hallelujah, Father. Love my sheep. Take care of my sheep. Oh God, thank you, Lord. Lord, salamat. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na walang pwedeng magsabi dito na, hindi pwede. Lord, thank you for this wisdom and thank you for your word. Lalabas kami dito, Lord, na hayaan mo, Lord, na bago na yung puso namin. That this time, Father, yes, Lord, handa mo kami, Lord, that we are ready, Lord, to love again. Oh God, hindi ko alam ano, dinaanan mo. Pag binalikan mo yung mga bagay-bagay, tigang na yung puso kasi sobrang dinaanan na sinasabi mo, no, wala na. But this time, binuhay uli ng Diyos, no? Tumibok uli yung puso natin, puso mo, and ready to love again. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam, nanay mo ba yan? Tatay mo? No? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na sinaktan tayo. So that in the end, ay dapat andun tayo, na kinakalinga tayo, inaruga tayo, pero hindi naibigay sa atin at ang kapalit ay namaltrato pa. No. Sige, pwede yan. Kasi hindi mo gagawin yan ng dahil lamang sa gusto mo because gagawin mo yan dahil love mo si Lord. Kaya yung love ni Lord ay mamahalin mo na rin. Hallelujah! Can you shout hallelujah? Oh Father, thank you. Salamat po, Panginoon. Yes, God, Lord. Ayaw mo yung word mo ay wag na natin itong makalimutan. From time to time, Lord, meron kaming paghuhugutang dahilan, Lord, at wala nang dahilan, Lord, para hindi namin magawa ang mga bagay na ito. Maraming po salamat naman. Thank you for your word, Lord, today. And thank you for your presence. At salamat, Lord, sa mga anak mo, Lord, na nandito ngayong gabi, Panginoon, naka-receive, Panginoon, ang mensahe mo. Lord, sige, gamitin mo kami, Lord, at sa that and the end, magiging gamit kami for your kingdom, Panginoon. Lord, maraming maboborn again through this love, Lord, na magmamanifest sa mga puso namin at sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Ama. We bring back to you all the glory, oh God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.